Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tayo naman madalas ang nagpapabaya at umaabuso sa ating sarili, sa ating kalayaan at sa kanyang kabutihan sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ang mga ito kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Naaawa ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganito karaming tao?" Tanong ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno pa sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad, at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay deserted. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page ng Word of the Day. Ganoon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, minsan ba'y nararanasan mo o nararamdaman mo para bang pinababayaan ka ng Diyos? Yung bang hindi dinidinig ang dasal mo? Nagsusumikap ka pero parang ang hirap-hirap pa rin ng buhay. Minsan ba'y sinisisi mo ang Diyos at iniisip mong pinabayaan ka na? O kaya'y itinakwil ka na? O kaya hindi ka na mahal ng Diyos? Natural lang po yan na maramdaman, maisip. Pero kung titingnan natin sa mata ng pananampalataya, maganda itong gospel na meron tayo today. Dahil makikita natin yung malasakit ng Diyos sa atin. Yung malasakit ni Jesus na ayaw niyang pabayaan tayo bilang pastol, bilang leader, bilang Panginoon. Ayaw ng Diyos na pabayaan tayo at hindi talaga tayo pinababayaan ng Diyos. Isang patunay itong gospel today na itong mga tao ay ilang araw nang kasama na Jesus at magdadapit hapon ay wala na silang makain at wala na mabibilang pagkain. Kaya sabi ng Panginoon, hindi niya maatim na umuwi ang mga tao na gutom. Kaya nga tinanong niya, ano ba yung meron tayo dyan? At sabi ng kanyang mga alagad, meron po tayong 7 tinapay, pero 4,000 yung mga tao with 7 bread o loaf of bread. Pero nagsimula si Jesus doon sa kung ano yung meron. Kinuha niya ang 7 tinapay, nagpasalamat sa Diyos, nagpasalamat sa Ama, pinaghati-hati yung tinapay at ipinamigay. At lumabis pa yung tinapay. Ito yung himala na ginawa ng Panginoon. Well, marami nagsasabi na Jesus
just, set an example. Nang ilabas niya yung tinapay, naglabasan na rin daw ng tinapay yung mga tao kasi marami rin silang baon. At tinuruan magpasalamat sa Diyos at tinuruan mag-share. Well, posible yon. But still, it's a miracle. Ano ang miracle doon? Hindi man literally na biglang nag-multiply yung tinapay. Pero yung maturuan at matutunan ng mga tao na magbigay, maglabas ng kanilang baon at mag-share is already a miracle. Minsan sa oras ng kagipitan, ang itinuturo sa atin, maging makasarili. Ang itinuturo sa atin, unahin ang sarili. Kaya itatago yung baon kasi baka yung iba walang baon, maubusan ako, mawalan ako. To be selfish. Ito yung tendency kapag sa oras ng krisis, sa oras ng kagipitan. Pero nang si Jesus ay maglabas ng tinapay, He blessed the bread. Naglabasan na rin daw sila ng tinapay to be blessed. At ang nangyari, may mga baon, isinare doon sa mga walang baon. At nang tipunin nila yung mga natirang tinapay, lumabis pa. I am not saying na ito talaga yung correct interpretation, but ito'y ilan sa mga interpretasyon ng mga Bible scholars na posibleng nangyari. Because God works also in natural ways. Kaya nga, ang miracle dito is that lumabas sa pagkamakasarili. At kapag lumabas tayo sa pagkamakasarili, walang magugutom, walang maghihirap, walang maiiwan, walang mahirap, walang mayaman, kundi pare-parehas, natutugunan ang pangangailangan. Binabago ni Jesus at ginagawang culture of sharing. And this is the greatest miracle kapag natuto tayong magbigay. Kaya nga, sa totoo lang, minsan kapag tayo maraming problema, minsan kapag tayo puno-puno ng sarili, we forget something very important, and that is sharing. Nagiging makasarili kasi tayo. Kaya minsan feeling natin, napapabayaan tayo, napag-iiwanan tayo. Imagine, hindi lang ikaw nakakaranas niyan. Marami rin. But if we learn to share, that's the greatest miracle. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga ng tinuturo ng Panginoon. Gusto ni Jesus na gumawa ng milagro through you para walang magiging deserted, walang mapag-iiwanan, walang makakalimutan. Because if we care and if we share, walang deserted na tao. Lahat matutugunan ng pangangailangan. At ginagamit tayo ni Jesus na instrumento niya. Kamay niya, paa niya, tenga niya, mata niya, bibig niya, para gamitin sa paglilingkod sa kapwa. Kaya nga ito yung principle of multiplication from Jesus to us. Tayo na yung tinapay na kinakailangan ibahagi. At tayo rin magbabahagi sa ating kapwa. Mga kapatid, sana we learn a big lesson today. And that is sharing. Walang magiging deserted kung lahat magbibigay, magbabahagi. Don't be afraid to share, to care. Hindi ka maghihirap. Mas lalo kang pagpapalain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng tibay ng kalooban upang matutong magbahagi, upang matutong magmalasakit sa aming kapwa, upang sa ganoon, huwag nilang maramdaman na sila'y naiiwan, napapabayaan, dahil kami ay ginagamit mong instrumento upang dalhin ka sa kanila at pagmalasakitan mo sila sa pamamagitan namin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.